October 8, 2025, humiling ang Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, dating Senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay, pati na rin ang mga kongresistang sina Arjo Atayde, Dean Asisio at iba pang mga kongresista, DPWH District Engineers at mga kontraktor na umanay sangkot sa kontrobersyal at maanumalyang DPWH flood control projects. Pero ang tanong, ano nga ba ang immigration lookout? At sa bigat ng mga harap nila, bakit ILBO lang? Bakit hindi precautionary hold departure order or watch list? For today's video, alamin natin ang mga pagkakaiba ng mga ito. Ang Immigration Lookout or ILBO ay ini-issue ng Department of Justice bilang pag-iingat. Inuutusan nito ang Bureau of Immigration na i-double check kung may mga existing na warrant of arrest, paglabag o kaso laban sa mga taong nasa listahan bago sila payayagang umalis ng bansa. Ayon sa ILBO, dahil sa kabigatan ng mga paratang, posibleng tangkaing tumakas sa bansa ng mga sangkot para umiwas sa batas. Kaya't inuutusan ng immigration officers na i-monitor ang itinerary at pagalis ng mga individual na ito at agad iulat ito sa DOJ para sa nararapat na aksyon. Ano naman ang Precautionary Hold Departure Order? Noong August 7, 2018, inaprobahan ng Korte Suprema ang Rule on Precautionary Hold Departure Order or PHDO. Ayon sa Section 1 ng Rule on PHDO, ang Precautionary Hold Departure Order ay isang utos mula sa Korte na nagbabawal sa isang taong pinaghihinalang sangkot sa krimen na umalis ng bansa. Ini-issue ito ex parte kapag ang parusa sa kaso ay hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw o kung ang akusado ay isang banyaga kahit gaano pa ang parusang ipinapataw. Ayon naman sa Section 2 ng nasabing rule, ang aplikasyon para sa PHDO ay ginagawa ng prosecutor sa Regional Trial Court. Ano naman ang Hold Departure Order? Ang Hold Departure Order naman ay ini-issue ng korte kapag may kaso ng isinampa laban sa isang tao. For Regional Trial Court, in Supreme Court Circular 3997, the general rule is that Hold Departure Order shall be issued only by the RTC in criminal cases within their exclusive jurisdiction. Kapag may na-issue ng HDO ang RTC, dapat nang agarang iparating at mabigyan ng kopya ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at sa DOJ sa loob ng 24 oras gamit ang pinakamabilis na paraan na available. Sa kaso naman ng Sandigan Bayan, in the case of Defensor Santiago versus Vasquez, kinilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan na maglabas ng HDO motu proprio para mapanatili ang jurisdiction nito sa kaso. Samantalang pagdating sa Department of Justice, in the case of Genuino versus De Lima, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang DOJ Circular No. 41 na noon ay ginagamit ng Secretary of Justice para maglabas ng HDO. Dahil dito, wala nang otoridad ang DOJ Secretary na mag-issue ng HDO. Ano naman ang watchlist order? Ayon sa Department Circular No. 18, Watchlist Order or WLO ay isang kautusan na maaring ilabas ng Secretary of Justice para sa mga kasong nasa yugto pa lang ng preliminary investigation o petition for review sa DOJ. So, ayan yung mga pagkakaiba-iba nila. Ngayon, anong masasabi ko sa pag-release ng ILBO? Ang masasabi ko lang, kung ayaw nyo makatakas ng bansa ang mga sangkot sa DPWH Flood Control Project, katulad ng nangyari kay Zaldico, at gusto talaga ng ICI na mapanagot lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control project na to. Hindi sapat na nasa lookout lamang sila. Dapat masigurado na hindi sila makakataka sa bansa hanggat hindi pa tapos ang investigasyon at wala pang napapanagot. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Dahil sa matinding korupsyon, pati 1 trillion worth ng investment na wipe out na sa Philippine stock market, pati dollars na pinapapalit ng mga Pilipino sa ibang bansa, hindi na tinatanggap dahil kalat na sa international community ang matinding korupsyon sa administrasyon nila Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nakikita ng buong mundo ang talamak na korupsyon sa ating bansa at makikita pa nila sa mga susunod na linggo kung totoo bang gumagawa talaga ng paraan
para malabanan ng korupsyon o kung gumagana ba ang justice system dito sa Pilipinas or selective lang ba? O kung pinoproteksyonan na lang mga kaalyado at mga kamag-anak at kapamilya na sangkot sa korupsyon. Pero may pag-asa pa tayo. Pwede pa natin labanan itong korupsyon. See you on November 30, guys. Ilaban natin ng tapat at walang bahid na korupsyon na gobyerno. Managot at makulong lahat ng may kasalanan at nagnakaw sa kabayan ng bayan mula sa presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista. Managot ang dapat managot. Yun lang, A-listers. Till our next vlog. Please like, share, and subscribe. Later!